for the event. Kung serious ka talaga, ha? Oh. But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Ano Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think, mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo. Puro boka lang pala itong si Basti Duterte. Ngomong ko sa'yo, naghahamon-hamon ka, hindi mo naman pala kaya. Kadiri ka. Ang tunay na lalaki, lalo na pag ikaw yung nagamon ng suntukan, pag pumayag yung kalaban mo, yun. Wala nang atrasan yun. Hindi pwede yung ikaw yung maghahamon tapos pumayag yung kalaban mo at mas kagad. O ginawa nyo rin, pick nyo si Torre. Ginawa ni Baste. Tapos sobrang walang kwenta pa yung kanyang ginawang dahilan. Obvious na ayaw niya matuloy yung laban. He's scared. Ikaw pa naghamon. Doon ako talagang nadismaya. Yung ikaw yung naghamon tapos ikaw yung umatras. Kasi wag ka maghahamon. Naatras ka lang. Tapos yung dahilan mo dito, walang kwenta. Kondisyon sa laban yon. You and Torre can fulfill that. Tignan mo yung kondisyon nito. Nitong duwag na ito. Boxing lang yan ha. Ng dalawang matatapang na tao. Or so I thought matapang siya. Tapos hindi pala. Diba? Kasi yung kondisyon na binibigay niya, kondisyon na ifulfill ng isang tao na hindi kasali sa suntukan. Pareho kayo mga nasa inuman na sigaw ng sigaw, naghahamon. Tapos pag hinabol mo, tatakbo. Pero yun ang gusto mong gawin. Ibig sabihin, lumalabas lang yung kaduwagan mo. Baste. Nakakahiya ka. Report na pag-alis umano ni Baste Duterte mula Davao patungong Singapore, vine-verify pa ng NBI. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Bandang alas 7 ng umaga umano nitong Biyernes, July 25, umalis ang acting mayor ng Davao ayon sa report na biniberipika pa ng NBI Director na si Jaime Santiago. Lumapag umano ang flight sa Singapore Changi Airport alas 10 ng umaga. Ang ulat ng pag-alis ni Duterte ay sa gitna ng usapin tungkol sa charity boxing match nila ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na naikasa sa Rizal Memorial Coliseum sa July 27. Mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment. Linawin natin ha, si Torre ang unang nagbigay ng kondisyon. Hindi, mali. Mali, doon pa lang tapos na yung boxing eh. Never nagbigay ng kondisyon si Torre. Never siyang nauna. Ang sinabi niya lang, sana boxing match. Bakit? Kasi syempre mas safe doon, okay? Hindi kailangan magkapatayan or anything. One-sided, di ba? Bakit to kanyo? Remember, in every fight, every boxing fight, or any fight, whether it's basketball, volleyball, o kung anumang sports yan, there should be a negotiation. Actually, ang pinaka nauna dito, baka nakakalimutan mo na Idol Banat Bay, ay si Baste. 'Di ba? Siya yung unang naghamon. Yung mga DDS vloggers ngayon, isa dito si Banat Bay, pinaka-paborito ko 'yan eh. Binabalik nila kay Torre yung binabalik nila kay Torre yung sisi. Ang ginagawa nila, ginagaslight nila yung mga nanonood sa kanila para baliktarin yung naratibo. Ganyan yung mga yan, mga lords. Yan ang tinatawag na propaganda one-on-one. Di ba? Or any fight, whether it's basketball, volleyball, o kung anumang sports yan, there should be a negotiation. Magne-negotiate sila. Saan ba natin gagawin? Kailan? Yun nga, boxing na.
Yan ba natin gagawin? Paano ang ticketing niyan? Saan mapupunta yung proceeds? Charity! Oh. Di ba? Ang napaka-plain lang naman nung hamon ni Baste. Suntukan tayo. Sige, lagay natin sa boxing ring. Kasi for the safety of everyone. Hindi pa... Kita mo, nagpapalusot na lang eh. Nagpapalusot na lang itong mga DDS na to eh. Kasi nga napahiya. Di ba? Oh, hindi natutuloy yung impeachment. So what? Pero duwag ka pa rin. Negotiation? Anong ginawa ni Torre? Pala desisyon. Hindi negotiation, pala desisyon. Nag-decide siyang mag-isa. Hindi. Pinalagan lang si Baste. Lahat kami nakapanood noon, Banat Bay. Lahat kami nakapanood na naghamon tong si Baste. Pinalagan. Okay, so magbibilang po sila ng 10. Pag hindi na dumating, default.